Ang lumang jet ay pinalilipad ng veteranong piloto. Kakatapos lang nitong gawin ang isang loop maneuver nang mangyari ito. Walang nakakaalam kung ano ang nagkamali, pero nandoon na ang mga babala mula pa noon. Ito ang malungkot na kwento kung paano naging pinakamalalang sakuna sa air display sa kasaysayan kamakailan ang Shoreham Air Show. Mahigit 25 taon nang ginaganap ang Shoreham Air Show. Nakalikom ito ng milyon-milyong pondo para sa mga kawanggawa at umaakit ng ilan sa pinakamagagaling na piloto ng United Kingdom. Pero hindi tulad ng malalaking militarisadong air show sa ibang mga bayan, kakaiba ang Shoreham. Mas personal ito, mas malapit ang mga tao sa palabas. Mababa ang lipad ng nagyayabang. Noong Sabado, Agosto 22, 2015 tao ang dumalo. Isa sa mga pinakaabangang sandali ay ang paglabas ng Hawker Hunter. Dati itong ipinagmamalaki ng Royal Air Force. Mabilis, makinis at nakamamatay. Kakaunti na lang ang kayang lumipad at mas kaunti pa ang marunong magpalipad nito. Si Andrew Hill ay isa sa kanila. Mayroon siyang uri ng karanasan na nagbibigay ng kapanatagan sa mga tao. Iyon ang ideya. Sa mahigit 12,000 oras ng paglipad, napalipad na niya ang Harrier jump jets sa Royal Air Force. Eroplanong kayang mag-take off at mag-landing patayo tulad ng helicopter pero bilis jet ang lipad. Instructor din si Andrew, nagtuturo kung paano mag-master ng high-performance jet. Kalaunan, naging kapitan siya ng komersyal na eroplano. Sa papel, si Andrew ang pinakaangkop magpalipad ng Hawker Hunter. Pero isang taon lang ang nakalipas. Muntik na siyang mawalan ng lisensya sa pagpapakita matapos muntik magkamali ang isang stunt sa harap ng maraming tao. Hindi naman nauwi sa sakuna ang insidente, pero nagbigay ito ng babala tungkol sa paraan niya ng paghaharap sa panganib. Kahit iilan lang ang nakakaalam, si Andrew ay nasa watchlist na ng Civil Aviation Authority. Naka-flag na ang pangalan niya. Tahimik niyang kinukwestiyon ang paghusga nito. Gayunpaman, pinayagan pa rin siyang lumipad. Sa unang araw ng air show, sabik ang mga manonood sa punong schedule. Muling ginaya ng Spitfire at Hurricane ang matitinding labanan sa himpapawid noong ikalawang digmaang pandaigdig. Kasabay nilang lumipad ang Bristol Glenheim at Eurofighter Typhoon, pinaka-advanced na fighter jet ng Britanya. Samantala, si Andrew ay naghahanda para sa isang pagpapakitang kailangan ng lubos na kasiguraduhan at eksaktong galaw. Alas 1:22 ng hapon, pumuwesto na ang Hawker Hunter para sa susunod na lipad. Walang sino man sa lupa ang nagakala na iaangat ni Andrew ang jet papunta sa himpapawid at magsisimula ng isang baluktot na loop na galaw. Walang ganoong galaw sa flight plan niya at walang nag-aproba nito. Hindi lang ang loop ang hindi inaprubahan. Makakatuklas pa ng iba pa, isang bagay na mas delikado na nakatago lang sa harap ng lahat. At habang umaakyat ang jet sa matarik nitong arko, naiwan na lang ang mga responsable sa kaligtasan ng event na nanonood. Hinila ni Andrew pa atras ang control stick kaya umakyat ang Hunter. Umangat ang jet, ang ilong nito ay humahati sa langit habang pumapasok ito sa baligtad na bahagi ng loop. Pero may mali. Dapat nasa 4,000 at 300 talampakan ang eroplano mula sa lupa para sa ligtas na pagbaba at pagbangon. Umabot lang ito sa halos 2,000 at 700 talampakan, masyadong mababa para ligtas matapos ang maniobra. Para sa isang piloto na may karanasan tulad niya, ito na sana ang sandali para mapansin ang pagkakamali habang may mga opsyon pa siya. Pwede niyang gamitin ang buong throttle para makabawi sa taas o magsimula ng escape maneuver, i-roll pabalik ang eroplano sa tuwid na posisyon at itigil ang loop bago mahuli ang lahat. Pero wala sa mga aksyong iyon ang ginawa. Nagpatuloy ang jet sa direksyon nito, pero ngayon, imbes na makalabas ito ng maayos sa loop, nag-stall ito. Nawalan ng enerhiya ang eroplano kaya gravity na ang umako. Tumungo pababa ang ilong ng eroplano. Ang Hunter ay nagpa-freefall na. Papunta ito sa A27 na motorway sa labas lang ng paliparan. Sa kalsada, walang kaalam-alam ang mga motorista na sa loob lamang ng ilang segundo, ang kanilang mga sasakyan ay direktang madadaanan nito. Bumilis ang bagsak ng mga ngaso. Para sa mga nakamasid sa lupa, napansin nilang may kakaiba.
Hindi lumilipad eroplano ni Andrew. Una itong bumagsak na ilong muna, malapit sa abalang kalsada. Ilang segundo na lang ay mangyayari na ang sakuna. Pagkatapos ang banggaan. Nabangga ng malakas ang jet sa magkabilang panig ng highway. Dala ang libu-libong libra ng aviation fuel, sumabog ito sa banggaan at lumikha ng malaking bola ng apoy sa langit. Nilamon ng apoy ang kalsada, tinupok ang mga sasakyan, motorsiklo at lahat ng madaanan nito. 8 sasakyan ang agad na nawasak. Sa mga nanood ng airshow, ang tuwang hiyawan ay naging sigaw ng takot. Sa loob lamang ng ilang segundo, naging eksena ito ng lubos na pagkawasak. Naipadala agad ang unang tawag para sa emerhensya. Sa loob ng 90 segundo, dumating ang mga unang tumugon para gamutin ang mga sugatang nakaligtas, na ilan ay natangay ng pagsabog at may paso o sugat mula sa bakal. Nagkalat ang mga nasusunog na bahagi ng sasakyan sa kalsada. Hindi na makilala ang A27. Ang abalang kalsada ay naging mausok na disyertong puno ng nasusunog na bahagi ng sasakyan at debris. Nakipaglaban ang mga bumbero upang mapatay ang matinding apoy habang nilalabanan ang makapal na itim na usok na umaakyat ng mataas sa langit at kitang-kita mula sa malayo. Sa isang himala, sa gitna ng pagkawasak, may isang lalaking nakaligtas sa banggaan, ang piloto. Natagpuan si Andrew malapit sa guho. Nakatali pa rin sa ejection seat matapos mapunit ang cockpit sa pagbagsak. Habang nilalabanan ang kamatayan, dinala siya sa ospital at isinailalim sa koma. Sa loob ng ilang oras, ang sangay ng investigasyon ng mga aksidente sa himpapawid o sanggay ng investigasyon ng mga aksidente sa himpapawid ay agad na nagtungo sa lugar ng insidente. Tungkulin nilang alamin ang totoong nangyari. Bakit nabigo ang isang veteranong piloto sa isang maayos na eroplano sa isang maniobrang dapat ay karaniwan lang? Ayon kay Andrew, di niya maalala ang aksidente. Ayon sa kanya, nakaranas siya ng isang uri ng pagkawala ng malay na posibleng dulot ng G-forces habang ginagawa ang loop. Sinabi niya sa paramedic na inakala niyang nawalan siya ng malay habang kinokontrol ang eroplano. Hindi kumbinsido ang investigador. Karaniwan lang ang G-force sa Shoreham. Kaya ng bihasang piloto kontrolin ang anumang jet. Nang nirepaso nila ang cockpit footage mula sa GoPro ni Andrew, may nakita silang nakakabahala. Normal na tumutugon ang eroplano sa galaw ng piloto. Hindi ito nagkaaberya. Ginawa lang nito ang eksaktong iniutos sa kanya. Doon tumama ang katotohanan. Ang problema ay hindi mekanikal, tao ang dahilan. Sinimulan ni Andrew ang loop na sobrang mababa at mabagal para sa jet na pinapalipad niya. Para makumpleto ang loop sa Hawker Hunter, dapat magsimula siya ng maniobra sa 500 talampakan at pabilisin habang umaakyat. Imbes, nagsimula siya sa 200 talampakan lang, kulang ang momentum para maiakyat ang jet sa buong arko. Ang Hunter ay sadyang walang sapat na lakas para magawa iyon. Minsan, kahit veteranong piloto, gumagawa rin ng desisyong hindi lohikal. Minsan, ang panganib ay hindi sa alam ng piloto, kundi sa kanilang nakakalimutan. Si Andrew ay lumilipad ng ibang eroplano para sa kanyang display certification. Ginamit niya ang backjet provost, na ibang-iba ang paghawak kumpara sa Hunter. Naniniwala ang mga investigador na maaaring pinalipad niya ang Hunter na parang iyon ang kabilang jet, nang hindi lubos na isinasaalang-alang kung gaano kalaki ang lakas at espasyo na kailangan nito para magawa ang parehong galaw. Kritikal ang maling pagkalkula. Pinakamasama, nang magkaroon ng problema, hindi sinubukan ni Andrew ang emergency escape maneuver para ilayo ang jet sa panganib, kahit kumpirmado ng mga eksperto na may oras at taas siya para gawin iyon. Inamin ni Andrew sa panunumpa na hindi pa kumpleto ang pagsasanay niya sa Hawker Hunter. Hindi niya nabasa ang lahat ng gabay sa kaligtasan. Hindi niya maalala kung natrain siya ng maayos sa emergency procedure ng jet. At sa kabila ng libu-libong oras ng paglipad, limitado lang ang karanasan niya sa Hunter. Pero marahil, ang pinaka-nakakagulat, may malaking babala na bago pa man magsimula ang insidente. Noong nakaraang taon lang, inutusan si Andrew na itigil ang isang pagpapakita sa Southport Air Show.
Lumipad siya ng 75 talampakan mula sa lupa, kaya nagkaroon ng bihirang 3 salitang anunsyong kinatatakutan ng mga piloto. Tigil, tigil, tigil. Ang paglabag na iyon ay muntik nang magdulot ng pagkakabawi ng kanyang lisensya para sa pagpapakita. Sa halip na ipagbawal siyang lumipad, inilagay ng mga opisyal ang pangalan niya sa listahan ng mga pilotong rerepasuhin at pinayagan pa rin siyang magpatuloy sa paglipad. Sa isa pang insidente sa Duxford, lumipad siya ng 200 talampakan lang sa ibabaw ng motorway, mas mababa sa legal na minimum. Para sa iba, tila magkahiwalay na pagkakamali ito, pero may ilan na nakakakita na ng pattern. Ano nangyari kay Andrew? Wala siyang kaso. Hanggang makalipas ang 3 taon. Noong Marso 2018, kinasuhan siya ng manslaughter dahil sa matinding kapabayaan at paglalagay sa panganib ng kaligtasan ng eroplano. Pagkalipas ng 2 buwang paglilitis, formal siyang napawalang sala nang mapatunayang inosente sa lahat ng kaso. Tinanggap ng hurado na posible siyang may kapansanan sa pag-iisip habang ginagawa ang loop at walang sapat na ebidensya ng matinding kapabayaan. Nakawala si Andrew Hill, pero tapos na ang kanyang paglipad dahil nasuspinde ang lisensya niya bilang piloto. Ngunit may darating pang iba. Nagkaroon ng investigasyon sa mga namatay 7 taon matapos ang aksidente. Hindi ito paglilitis dahil walang inaakusahan. Layunin lang matukoy kung paano namatay ang mga biktima at kung pwede sana itong naiwasan. Nakakadiri ang natuklasan. Nagpasya ang koroner na ang mga biktima ay labag sa batas na pinatay. Sinisi ang mababang paglipad at kakulangan ng proteksyon ng mga tagapag-organisa sa mga tao sa labas ng display area. Trahedya ito dahil sa maling pagpapalipad at palpak na plano sa kaligtasan. Tinangkang iapela ng legal team ni Andrew ang desisyon, pero tinanggihan ng korte. Sa trahedya sa Shoreham Airshow, 11 ang namatay at 16 ang nasugatan sa lupa. Tungkol sa airshow, hindi na ito bumalik. Matagal na lumaban si Andrew para mabawi ang kanyang mga lisensya matapos ang aksidente. Noong 2025 matapos ang 10 taon, tuluyan nang isinara ng korte ang kaso nang ibasura ang huling apela niya. Si Andrew Hill ay hindi na makakalipad muli.